Si Senator Amy Marcos nagparamdam na naman. Nagparamdam na naman si Senator Amy Marcos, mga kapatid. Praning lang daw, praning, wala raw distab. Wala raw distab na nagaganap. Praning lang daw tayong lahat. Praning kayong lahat. Ayan. So kayo po, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas. Gamit lamang po ang Sendwave, no? Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo. At pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code na Coach Jarrett, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Ito yung balita. Panood natin yung balita. Ito yung sabi. Naalarma na ang ilang mambabatas sa Kamara dahil sa manoy planong pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. Deadman naman dyan ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Comprehensive Anti-Discrimination Kapraningan lang, ganyan inilarawan ni Senator Amy Marcos ang umano'y planong pagpapatalsik sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Senator Amy, chismis lang ang destabilization plot laban sa Pangulo, lalo't wala namang pruweba na may plano nga para rito. Matatanda ang pinalutang ni dating Senador Antonio Trillanes na ang kampo raw ni Duterte ang nasa likod ng planong pagpapatalsik kay PBBM. Na napapaduyan na ako sa mga chismis na ganyan. Lumang tugtugin na, no? Nakakasuyan. Unless may tunay na katibayan, huwag tayo masyadong praning. Kung deadma lang si Senator Amy sa issue, nangangamba naman ang ilang kaalyado ng Pangulo sa Kamara. Tingin ng ilang mga kongresista, sunod-sunod ang mga pag-atake para sirain ang imahe ng Administrasyong Marcos. Kaya naniniwala silang posibleng bahagi ito ng destabilization efforts laban sa Pangulo. Obvious naman. Pinansin din nila ang pagdinig ng Senado na tila may gusto raw patunayan at ang buwan-buwang prayer rally ng kampo ng mga Duterte. So you connect the dots, no? You don't need Senator Trillanes telling us all this. You just have to connect the dots. Totoo naman. Personally, if you take my opinion. Totoo naman, mga kocher. Hindi natin kailangan si Trillanes para sabihin na may destabilization na gaganap. Hindi natin kailangan si Trillanes. Matagal na nga natin sinasabi yan dito sa channel natin eh. Di ba? Di ba sinasabi ko rin nga sa inyo, yan yung nagtulak sa akin para boljakin si Digong. Dahil dyan sa distab na yan. Last year pa kasi yan. Last year pa yan. Nung pumutok yung issue nung cocaine use, nung pulburon issue na yan, at tapos sinakyan ni Digong, sinakyan ni Sara, sinakyan ng mga DDS, yun na yun. Bakit? Kasi alam nyo mga kotsero, matagal na yan. Matagal na yan. Yung drugs na yan, yung pulburon na, matagal nang ini-issue ni Maharlika yan. Pero ngayon lang pinansin. Matagal nang ini-issue yan. Dahil matagal na rin bitter si Maharlika kaysa admin. Oo. Matagal na rin kasi siyang bitter. Kaya matagal na niyang ini-issue yan. Siguro around September, October of last year. Alam ko na yan. Sinabi na sa amin yan. Lalo nung natanggal si Vic Rodriguez nung nag-resign siya. Yun, doon pumutok yun. Yung, kailan ba, mga September nga, October nga yata yun. Yung nung natanggal si Vic Rodriguez. Yun. Doon kumalat yan actually. Yung yung chismis na pulburo na yan. Simula noon hanggang last year, hanggang December last year, hindi pinapansin yung pulburo na yan. Bakit lang sumikat yan? Kasi noong November, December, pinansin na siya ng mga DDS. So imagine, isang taon tumawid ang administrasyon ni PBBM, walang issue ng pulburon. All of a sudden, biglang kinarga ng DDS, tapos sila yung nag-magnify. Tapos ngayon, national security issue na. So obviously, mga kotsero, merong effort to destabilize. May effort. Obvious naman. Hindi natin kailangan si Trillanes para sabihin yun.
Kaya nakakatawa to si Senator Amy nung sinabi niya na wala raw disturb, napapraning lang daw, etc., etc. Actually, mamaya na nga, tapusin mo na itong video. Unit, yes, there's a big effort, to destabilize this administration. There seem to be common interests shared by certain people that would put forward, and if you take into consideration, it seems to have a common interest for this staff. Nauna naman nang nanawagan si Senate President Mig Zubiri sa mga kapwa niya senador na huwag gamitin sa politika ang mga pagdinig ng Senado. Ang Department of Justice naman nagbabala laban sa mga nagpaplanong patalsikin si Pangulong Marcos. If there is enough evidence to file cases against those who have violated our criminal laws, such as sedition, inciting to sedition, even rebellion, of course, we will have to pursue. The department has always been and will always be evidence-based. Nauna na ring itinanggi ng PNP na wala sa hanay nila ang nagre-recruit para sa sinasabing destabilization plot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ayun. So, si Senator Amy nga, sinasabi niya, wala raw disturb. Napapraning lang daw. Praning. Pero sinabi niya yan, mga kotsero, kung nakalimutan niyo na, kinumpirma niya na may disturb nung nakaraan. Binalaan na niya si Presidente tungkol sa disturb. Pero mga kotsero, ang sinasabi niya ganito. Yung disturb daw, manggagaling sa mga tao sa loob. Meron daw mga tao sa loob na gugustuhin siyang tanggalin. Alam niyo mga kotsero, parang may katotohanan din naman. Sino ba yung mga nasa loob? Si Sarah. So may slight namang truth doon. May slight truth doon. Nasa loob din naman si Sarah eh. So malamang sa malamang may katotohanan din niya. Ang pinapatungkulan niya dito, syempre, yung pinsan, si Martin Romualdez. Bakit? Kasi, wala, galit siya dun eh. Hindi ko lang po nakwento. Parang nakwento ko na yan. Parang nakwento ko na nga yata. Na merong punto kung saan nung kausap ko pa yung mga Duterte Balahura vloggers. Merong kumausap sa akin. Ang sabi, wag ko raw tirahin si GMA. Sabi, nakwento ko na to before, pero ulitin ko lang for posterity. Wag ko raw tirahin si GMA. Sabi ko naman, bakit? Never naman akong supporter ni GMA ever. Noon pa man. Hindi rin ako supporter ni Martin. So para sa akin, pareho silang tambalos-los. Yun yung sinabi ko. Tapos, ang sagot sa akin ng kausap ko, nasabi ko ba kung sino yung kausap ko? Parang hindi yata. Ang sabi sa akin ng kausap ko, wag, kailangan natin siya. Sabi ko, ha? Sinong siya? Si GMA daw. Kailangan daw si GMA. Sabi, inisip ko, natin? Sinong natin? Hindi naman ako kasama sa inyo. Oo, hindi naman ako kasama sa inyo. Anong natin? Ngayon, now it's making sense. Yung alam ko na yung ibig sabihin ng natin at nung kailangan natin siya. It's making sense. Kaya nga sabi ko, ha? Natin? Hindi, natin? Talaga ba? Alam niyo mga kotsero, may mga DDS pa rin naman ako mga kaibigan. May mga DDS pa rin naman ako kaibigan. Ang sabi ko na lang, sinasabi ko na sa kanila, alam nyo, irespeto nyo na lang yung panibago kong posisyon ngayon kasi hindi ko talaga ma-attain yung mga pinaggagawa ni Digong recently. Nakakatawa lang kasi lakas CMD tsaka PFP magkaalyado na ulit. At nandun pa kanina, di ba? Nandun pa kanina sa sa tawag dito sa seremonyas, nagpirmahan pa sila. Oo, ganun. Ganun ang nangyari. Magkakasama sila kanina.
So, nakakatawa lang to mga kachero. Promise. But anyway, so mas si Senator Amy na ngayon dinideny na merong distab. Before, sinasabi niya na, ingat ka sa destabilization efforts. Ingat ka. Ingat ka, bongbong. Tapos ngayon sabihin niya, praning. Praning daw. Pwede bang ano naman siya, baliw? Sisa. But anyway. Obvious naman eh. Parang lakas nga maka-gaslight eh. Ang lakas maka-gaslight nung sinasabi nila na, hindi kami di ba sabi ni Digong, hindi kami opposition, ganyan. Pero kahapon, kung ano-ano na naman sumusuka sa bibig ni Digong, kung ano-ano na naman pinagsasabi niya. Yung sa drama-drama sa hapon na hearing nila, na actually, galit na rin si Zubiri. Imagine si Zubiri, kampi to kay Digong eh. Pero pati siya, nabubisit na rin, nagagalit na rin siya. Liderato ng Senado, nagpaalala sa mga senador na iwasan na maging isang political circus o political witch hunt ang mga isinasagawang pagdinig. Inigyan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kasunod ng pagbusisi ng isang komite sa sinawalat ng isang dating PIDEA agent na questionable din umano ang kredibilidad. Si Daniel Manalasta sa sentro ng Balita Live. Yes, Audrey, nagpaalala nga si Senate President Juan Miguel Zubiri sa kanyang mga kasamahan dito sa Senado na tuwing magkagawa ng isang Senate inquiry o investigasyon ay huwag sana raw mahaluan nito ng pamumulitika. Sa harap ng ginagawang investigasyon ng Senado hinggil sa tinaguriang PIDEA leaks, huwag haluan ng politika. Yan ang panawagan ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Di ba tatanga-tanga talaga ni Morales? Di ba ano sinabi niya kahapon? Gusto niyo, imbitahan niyo si former President Duterte dito. Ay, chairman ka? Chairman? Kaya nga nagtinginan bigla si si Bato tsaka si Robin eh. Tinginan agad sila bigla. Bakit? Syempre. Matadamay sila doon. Yari sila doon. Anya siya mismo binabantayan ang mga kaganapan sa pagdinig. Una pa ni Zubiri sa ilang testigo. Ang akin lang, ang posisyon ko lang, habang nagmo-monitor ako kanina, wala naman sila napapakitang panibagong ebidensya, kundi yung sinasabi lang nilang dokumento. Hindi nga galing sa kanya yung dokumento, galing pa sa isang informant na ayaw niya pangalanan. Wala tayong, paano yun? Hindi first-hand information. Let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt. Si Senator Jinggoy Estrada may kapareho ring sentimiento, lalo na sa humarap sa pagdinig na dating PIDEA agent na si Jonathan Morales na may ilang alegasyon. Sinungaling. Polluted source. Sinabi niya sa hearing na sinabit niya sa kanyang superior, si Francia. Wala naman daw natatanggap. Si Francia, nasaan yung dokumento? Di na sa kanya. Siya nag-leak. Kahapon na pag-inita ng ilang senador si Morales, kinwestiyon pa ni Estrada ang impormasyong hawak nito, pati kanyang kredibilidad. So paano, educate me, paano nabanggit ang pangalan ni Presidente, pangalan ni Marcel Soriano, at iba't iba pang person? Your Honor, ito yung confidential informant na nakunan ko ng statement. At ito... Who is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Yun yung highlight sa akin ng hearing. Promise. Alam mo, sorry na, pero yun talagang highlight sa akin ng hearing. Yung sinabi ni Morales na, hindi ko po siya kilala, Your Honor. Doon mo mahuhula. Doon mo makikita kung gaano kasinungaling tong hayop na to. Totoo lang. Doon mo makikita kung gaano siya kasinungaling. Promise. Anak ng patola. Anak ng patola. Alam mo, ikaw, anak ng patola. Anak ng patola. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. Sinasabi galing sa informant. Your Honor. Sandali lang. Can you just let me finish? Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon,
ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatandaan kung sino informant mo? Ha? Maralit. Am I correct? Promise, Hindi mo panalo talaga natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao. And the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. Pero paliwanag ni Morales, kumuha lang daw siya ng salaysay bilang investigador at ang confidential informant ang nagdeklara nito. Hininga ni Estrada ng dokumento si Morales pero wala rin itong maipakita at nasa PIDEA raw. Pero nang tanungin naman ng PIDEA. O PIDEA, meron bang pangalan si Marcel Soriano dyan at si Presidente Marcos? Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name. The drug list? There is no name of the President, Your Honor. Marcel Soriano? No name, Your Honor. Si Senator Chis Escudero may paalala rin sa pagdinig sa mga testigo na humaharap. Hindi naman po pwede po yung testigo magsasalita dito, susumpaan, na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganito. Kaya po ngayon, Chairman, nahihirapan, imbitahin ba natin si Pangulong Marcos, imbitahin ba natin si dating Pangulong Duterte dahil binanggit ng ating testigo. Hindi po pwedeng ganun. Feeling ko siguro no, during that time, let's say kung nag-o-observe talaga si Mig Zubiri sa labas. Let's say nag-o-observe talaga siya. Siguro at this point, sinabihan na niya yung mga senador, uy, singit naman kayo sa hearing ni Senator Bato. Sabihan nyo lang, tulungan nyo lang siya. na makarealize. Baka kasi kung saan nadalhin tong hearing na to eh. So baka ganun yung nangyayari. Kaya biglang sumingit sila, sila Chis Escudero, si Grace po, etc. etc. Buti nga, hindi pa pinakailaman ni Tulfo to eh. Kung pinakailaman pa ni Tulfo to, di mas lalo na. Kawawa naman si Senator Bato. Di ba? But anyway, tuloy natin. Limitado lamang ang dapat sabihin ng mga testigo sa nalalaman niya ng personal na naranasan niya, nakausap niya, narinig niya. Para kay dating Senador Ping Lacson, sa isang post sa X, sinabi nitong simple lang ang batayan kung may halaga ang expose ni Morales sa pagdinig sa Senado. Sa pagitan daw ni Morales at PIDEA Director General Lazo, sino ang dapat paniwalaan? Kilala raw ng dating senador si Lazo bilang isang tapat na opisyal noong siya ay pulis pa lang. No-brainer na raw ang sagot dito. Dumalo rin sa pagdinig ang aktres na si Maricel Soriano na isa pa sa dinadawit sa issue. Alam niyo po, first time ko na po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakabahat, nakakatakot. Una-una po, hindi ko alam yung tungkol sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan nung pinakita sa akin. Dahil hindi po ako nagbabasa ng mga ganyan. Wala po akong alam. So Audrey, inaasahan nga magpapatuloy pa yung pagdinig ng mga senador pero ayon kay Senator Bato de la Rosa, chairman ng Senate Committee on Public Order, ay nasa latter part na itong pagdinig hinggil sa umano'y PIDEA leaks. Audrey? Latter part pa lang. May gagawin bang hakbang ang Senate President upang tapusin na o ipatigil na ang pagdinig na ito? Audrey, nire-respeto rito kasi ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Lahat naman ng kanyang mga kasamahan, kahit sino pa yung senador na magsasagawa ng pagdinig. Nasa discretion pa rin daw yan ng chairman ng nagsasagawa ng pagdinig. Pero pinapanawagan nga ni Senate President Juan Miguel Zubiri ay huwag sana hahaluan o mahahaluan ng anumang pamumulitika. At sinabi naman kahapon ni Senator Bato de la Rosa na nasa bandang hulihang part na yung sinasagawa nilang pagdinig hinggil dito sa PIDEA leaks. So inaabangan natin kung baka yung susunod na pagdinig nila sa susunod na linggo ay baka ito na rin yung huling pagdinig ng Senado. Hinggil nga diyan sa umano'y PIDEA leaks. Baka doon na lumabas si Digong. Alright, maraming salamat Daniel Manalastas. Baka doon na lumabas si Digong, no? Sa huling hearing, di ba? Na magulat-gulat na lang tayo lahat. Uy, si Digong nasa hearing ng PIDEA leaks. Ano kaya nasabihin niya doon, no? Si Digong. Mr. Former President, how did you find out about the alleged illegal activities of former Senator Bongbong Marcos? Sabihin niya. When I was
When I was Mayor when I was mayor, Your Honor, PIDEA has shown me a document about the nefarious activities of one Bongbong Marcos. Putang ina, I hate drugs. Kailangan meron nun, guys. Sorry Lord. Kailangan ko lang i-emphasize. Kailangan may ganun, guys, eh. Pag walang mura, hindi si Digong yun. Ganun yun, eh. But anyway, ayan, tulad yan. Kung titingnan nyo yung buong hearing ng PIDEA Leaks, ang direksyon niya, dapat ang pinag-uusapan yung document. Pero itong si Calvo, yung isang Calvo, si Morales. Itong si Morales, dadalhin niya sa usapan ng Bongbong Marcos o dadalhin niya sa usapan ng Lisa Marcos. Dadalhin niya sa usapan ng kung ano-ano. Maliban dun sa dokumento, ayun yung pag-usapan yung dokumento actually. Kasi nga, this is meant to malign. Yun po ang pakay niyan, siraan, to malign the integrity of the decision making of President Bongbong Marcos. Kasi nga, ang gustong palabasin addict. Hindi ba nakaka-destabilize ng bansa yun? Senator Amy. Baka lang naman kasi. Palibasa si Senator Amy, walang pake. Balik tayo sa topic kay Senator Amy to eh. Senator Amy, walang pake. Wala siyang pake. Baka nga, hindi nga natin alam. Baka nga parte pa to ng plano niya eh. Hindi natin alam. Laglag mo yung kapatid mo. Parang ang pangit naman. Wag naman sana. Wag naman sana ang ganun. Oo. Ito yung sa disturb kanina. Ito naman yung balita naman to ng UNTV tungkol sa disturb. Although na-mention na rin to sa itong interview na to. Kasi doon sa News 5, maikli lang siya. Itong sa UNTV, tumutok sila doon sa comments ng mga kongresista. I think there's a concerted effort, really. Kasi kung if you look at it, the development after the trilateral agreement, there's no way for you but to think na maybe there is something deeper beyond what we are seeing, what's happening in the committee hearing in the Senate. Sa araw na inilunsad ang isang bagong alyansa kung saan nagsanib puwersa na ang partido ni House Speaker Martin Romualdez na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD at Partido Federal ng Pilipinas o PFP ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabala ang mga kongresista sa umano'y tila concerted efforts o determinadong pagnanais upang sirain ang reputasyon ng pamahalaan at pabagsakin ang Pangulo. Naniniwala si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong na posibleng kabilang dito ang nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs sa pangunguna ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Palaisipan din sa mga kongresista kung bakit ipinagpapatuloy pa ang pagdinig sa kabila ng pagiging questionable ng reputasyon ng dating PIDEA agent na si Jonathan Morales. Isa si Morales sa mga resource person sa pagdinig na nagdadawit kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang personalidad sa paggamit umano ng iligal na droga. We saw that for the past 2 hearings that they've had, I really don't understand why are they spending so much time, effort, money, and resources sa mga bagay-bagay na wala namang katotohanan. In fact, yung credibility ng witness is questionable. Pati yung PIDEA, sinabi na walang katotohanan din yung binabanggit ni Morales. I think meron pang mas malalim na dahilan kung bakit ginagawa ito. Pero isa lang nakikita kong rason. They're hungry for power. That's why they're doing this. Bunsod nito, nagbabala ang mga kongresista sa publiko na maging mapagbantay.
Kasunod na rin ito ng mga ipinahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV na may mga bagong hakbang umano para pabagsakin si PBBM. Napansin din ng mga kongresista na sunod-sunod umano ang mga aksyon upang Sunod-sunod magdulot nga? ng pagdududa sa mamamayan Oy, shoutout kay laban Romel, sa kasalukuyang shoutout kay administrasyon. We laughed it off when Senator Trillanes said it, but in the past 24 hours, put them all together, mukhang may recipe for disaster. So I think this calls for vigilance, and we call on all of our mga kababayan po not to be vigilant for this concerted effort. Nakikita naman natin ngayon na parte, no, ng isang partido. Karamihan ng partido. bumabanat sa ating presidente ngayon is kakampi ng dating administrasyon, no? So hindi naman natin kailangan ng scientist para makita kung sino yung makikinabang sa mga nangyayaring destabilization na gusto nilang mangyari at sa mga ginagawa nilang pagpapahiya, paninira sa ating administrasyon. So yun, mga kotsero, and I agree doon sa isang observation nung yung nahuling congressman. I did not get his name. Hindi ko nabasa yung pangalan kasi nakatutok ako dito sa sa chatroom. Sabi niya na hindi na raw maikakaila ng lahat ng batikos ay nanggagaling lang sa isang grupo o isang partido. At yun ay yung dating partido ng nakapoder. Saan lang naman na talaga galing? Wala namang iba. Walang iba. Sa kanila lang. Sa sobrang ingay nga nila, natabunan na nila yung mga dilawan eh. Sa sobrang ingay nila, natabunan na nila yung mga dilawan. Sa totoo lang. Sila na ang bagong dilawan. Mga Duterte, balahura supporters lang. Sila lang lahat. Tapos sasabihin ni Digong, hindi ako oposisyon. Uy, bulahin nyo lang yung panot. Bulahin nyo si Morales na panot. Pinapaniwalaan ba sila ng tao? Hindi. Maingay lang. Konti lang sila, pero maingay lang. Parang doon sa dati kong Facebook page. Di ba doon sa dati kong Facebook page, 145,000 yata yan. 145 or 146,000. Followers. Marami. Marami maingay doon. Marami. Pero, yung mga nagko-comment na yun siguro kapag after ko mag-block, siguro mga lang yun, mga 20, 30 after ko mag-block. Out of 145,000. Konti lang talaga sila. Konti lang ang mga DDS. Pero maingay. Sobrang ingay. Sobrang ingay nila. Tsaka mahilig talaga sila, maintriga. Tsaka ang dami nilang time sa social media. Ang dami nilang time. Parang wala silang panahon parang wala silang panahon mag-aral, wala silang panahon magtrabaho, wala silang panahon, walang ganon. Ang sobrang active nila sa social media, promise. At saka isang partido lang talaga ni Digong. Partido ng mga Duterte. Sila lang talaga. Buti sana kung kung pati mga aktivista kasing ingay nila. Kaso hindi mas maingay pa sila ngayon sa mga aktivista, guys. Mas maingay pa sila ngayon sa mga NPA. Imagine, nalampasan nila ang level ng intensity ng mga NPA. Kulang na lang. Sa bagay, meron naman ng private army si Digong tsaka si Kibuloy. So, hindi ako magtataka kung one of these days biglang may army na sila. At saka, ang nakakatawa dito, mga kotsero, itong grupo na to is centered around protecting the ego of Digong. Doon nakasentro yan. Protektahan ng ego ni Digong. Natabunan na si Baba Reyes. So, in fairness, sa sobrang ingay ng mga DBS, mga Duterte balahura supporters, natabunan nila kung sino yung matagal nang mag-ingay. Natabunan nila kung sino yung matagal na nag-iingay dyan. Kawawa nga sila Wala na pumapansin. Natawa nga ako Meron ako mga nakikitang post tungkol kay Senator Jinggoy. Natawa ako
na meron daw mga nung sinabi niyang sinungaling daw si Morales, ganyan-ganyan, may mga kaso daw before, etc., etc., what have you. Anong sinabi? Anong sinabi ng mga Duterte Balahura supporters? Eh, ikaw nga dyan convicted ka ng bribery. Convicted ka ng bribery. Oo, ganun sinasabi nila. Natawa lang ako kasi itong si Kibuloy na nagtatago, pinagtatanggol nila at sinasabi nila na kailangan gamitin ni Kibuloy lahat ng pwede niyang gamitin ayon sa saligang batas. Ayon sa kanyang karapatan. Oo. Partida. So, nagtatago ngayon yun. Pugante yun. Pinagtatanggol nila. Etong si Jinggoy, humarap sa kaso niya. Nakakonvict siya sa bribery. Isang indirect, tapos 2 direct. 3 counts yata yun. Basta something to that effect. Pero Sandigan Bayan pa lang pala. Sandigan Bayan pa lang. Ibig sabihin, pwede pa niyang i-apela yan sa Court of Appeals. Pwede pa nga siya mag-motion for reconsideration sa Sandigan Bayan. Pwede pa siyang umapela sa Court of Appeals. At pwede pa siyang, mag-motion for reconsideration doon, isa. Tapos pwede siyang umakyat sa Supreme Court after noon. Rule 65. O bakit dito kay Jinggoy hindi nyo masabi na kailangan i-exhaust niya lahat ng kanyang legal remedies para linisin ang kanyang pangalan? Hindi nyo masabi yun kay Jinggoy? Pero dito sa isang pugante na ayaw harapin ang kanyang kaso, sinasabi nyo, kailangan gamitin niya lahat ng kanyang legal remedies. See the double standards? The hypocrisy. The hypocrisy ng mga Duterte Balahura supporters. Sa mga kotsero, ako lang to observation ko lang naman to. Observation ko is there is an effort to destabilize. Ano lang bang ibig sabihin ng destabilize? Diba? Guluhin. Yun lang naman yun. Huwag na natin gawing technical. Tine-technical natin Naghahanap tayo ng destabilization sa military. Kasi sila lang naman ang kayang mag-destabilize, di ba? Naghahanap tayo ng destabilization sa mga pulis kasi sila lang naman ang may kakayanan na mag-destabilize. No, it's not. This is the GMA Playbook Round 2, version 2.0. So mga kotsera, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating Kusya YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating bagong Facebook page. Jared Pulido po ang pangalan. And I'll see all of you in our next Kusya Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi nakakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?